So yun, that's why I never stop talking about heritage, because a lot of us have forgotten that it is important, and that the officials who maintain their cities, their city halls, who maintain the heritage of their cities, bayani ang mga yan. So how dare these heathens point to Davao City Hall and say, "But ganyan pa rin City Hall nyo?" Excuse me, that is actually an achievement that they, to this day, the Baweños can be very proud na yung gusali na yan. Your grandfather probably walked there. 'Di ba? Ako, when I go to Intramuros, because my grandfather worked in Congress, which is a national museum, and I also worked in the National Museum, and I always felt a sense of continuity. He played golf in the municipal links, yung sa labas ng Intramuros walls. So every time I see these places, I am in touch again with my grandfather, my beloved grandfather, and with my ancestors as well. When I go home to Kabuyaw, wala na, nasira na yung ano, it fell apart na, the old house, but you know, this is the land that they walked on. So, bakit mahalaga yung mayroon tayong connection doon sa ating mga ancestors? Because we learn, and our children will learn, that what we do will live long after us. Marami sa mga tiwali nating mga opisyal, marami sa mga opisyal natin na yung mahihilig magnakaw ba, ang tingin nila kasi, the present is the most important. Di sila nag-iisip in the future, di sila nag-iisip ng pride ng mga anak nila, or even worse, they try to change history. They try to change how history is written para ma-erase yung kanilang mga kasalanan. So, but really, the things that we do, they live long after us. Rizal did the things, yung kabayanihan ni Rizal, he did it knowing, di ba, ano yung sabi niya, never having seen the dawn. Hindi na niya nakita yung pagdating ng kasarinlan sa Pilipinas. Pero inumpisahan niya yung pagkuha natin nun. Dahil po ba sa kolonyalismo ay kumupas o nawalan ng talagang root identity natin culture-wise or as a civilization? Isa sa malaking problema talaga yung kolonyalismo. At yung patuloy na kolonyalismo dito. Tingnan nyo, ang dali-daling makonvince ng ilang mga Pilipino na kumampi sa mga Kano. Samantalang ang relasyon natin sa China, wala pa dito ang mga Kastila. May trade na tayo sa kanila. Oh, yun, yung Chinchin Gutierrez and Joel Torre, that's the one that's directed by national artist Eddie Romero. Do you think the Greeks should put elevators and coffee shops inside the Parthenon? Not inside the Parthenon, certainly not. But it really depends on what your structure is. You cannot make one rule for all buildings. Diba? If we have a 19th century, 18th century building that you can adaptively reuse, why wouldn't you put in a coffee shop? Why would it be bad? Why couldn't you put a bar in it somewhere? Why would you consider that bad? It's not a church. So why would anyone think that, this is not acceptable adaptive reuse? Certainly the ancient temples, hindi yan pwedeng i-adaptive reuse. Yes, that's true. Yung gift giving sa Christmas is galang daw sa ancient pagan festival of the Saturnalia. It's celebrated at the same time. It's the year end. So that's why some people drink eggnog, which is actually an alcoholic drink. During Christmas, it's a vestige of the Saturnalia, which was celebrated very much like the Bacchanalia, except without the dancing in the streets. Nagtangka daw maglagay ng Jollibee. No, no.
It was the early 2000s. And yes, they wanted to use part of the Intramuros walls for a Jollibee. May nag, of course, hindi siya pinayagan. But what the NCCA did was to do an exhibit, and meron nga 'di ba napaupa yung part ng walls for like a bar slash disco, pero naka-regulate yung sound. So paano ko magdi-disco kung di masyadong kung di malakas ang music mo? So hindi rin sila nagtagal. Sabi ni Ma'am Beverly, sa loob ng Intramuros may mga resto sa loob ng mga lumang bahay at structures. Ang ganda nga ng ambience. O primary na dyan yung Barbaras. Yan, sabi ni My Opinion, Place de la Concorde in Paris was a cultural square where they converted it, is a cultural square, where they converted it to a skate park for the 2024 Olympics. Yep. Wala na yata yung skate park. Tambayan siya, dami-daming may mga performers doon, may mga nagbebenta ng artwork dati, ewan ko ngayon. That's where I used to look because I couldn't afford artwork yet at the time, at artwork. But the last time, wala, nag-flea market na ako. Sabi ni Ma'am Jennifer, sabi ni Ma'am Criselda, visit China, napakaganda ng agrikultura nila. Ma'am, I visited China 3 times, pero ginagawang issue nga ng Kongreso, di ba? So, sasabihin na naman yan, if I visit China, pro-China, pro-China. Pero nung pumunta ako ng France at saka The Hague, wala naman nagsasabing pro-France, pro-France, okay, pro-Hague, pro-Hague. Walang ganun. Nalungkot nga ako eh. Tapos pag pumupunta ako sa US, walang nagsasabing, aha, pro-US ka. Pero pag pumunta ka ng China, pro-China. I-demolish ba ang folk arts? Talaga, parang hindi ko pa naririnig na i-demolish niya. Yan. Gagawin daw forest park ang Intramuros Golf Course. Hmm. Hmm. Nagbibiruan kami. The last time I talked to Yorme about heritage was when he wanted to put a view deck sa Paseo, sa Rojas Boulevard, where, di ba, mahabang portion yon na pwede kang tumambay and you look at the water. Di ba? Yung Manila Bay area. So, gusto niya lagyan ng view deck doon. Siyempre, dahil declared siya na National Historical Site, hindi pinayagan. So, masama yung loob niya. Ngayon naman, gusto niyang gawing forest park yung golf course. Normally, we would like people to put in something that was there before. Pero alam niyo kung ano yung golf course dati? That was the moat. So, ano yung moat? May tubig yan. Tapos, alam niyo kung ano yung nandyan? Crocodiles. May mga ano dyan, may mga buhaya dyan. So, di ko alam kung ano yung inaano niya. But also, Intramuros, I don't know if the that area is under the jurisdiction of the City of Manila. Ang alam ko, Intramuros is under the jurisdiction of the DOT. Sinong nagpapauso ng term mga taga Luzon? Sino yan para mahunting ko? Kasi halatang-halatang divisiveness ang ang ipinupuntirya. Ang mga taga Luzon, bakit homogeneous ba kami? Ilan ba ang parang ako, I don't say, kayong mga taga Mindanao, we will refer to particular groups. So, saan nanggaling yung mga taga Luzon na yan? Sinong nagpasimuno niyan? At bakit ninyo gustong i-divide ang Pilipinas? Sabi ni Sir, mentality kasi ng ibang Pinoy gaya-gaya po tumay. May against lang na magsalita about China, gaya na rin. Di nag-iisip. Thank you kay Joey. Sabi ni Kyle, edi pasara na rin nila ang Chinatown. O nga naman. Sabi ni Zara, ibalik nila yung moat. Tapos itapon doon mga congressman. Wait! Huwag ka agad itapon yung mga congressman. Ibalik muna natin yung mga buhaya. Ang
Thank you kay Terry. Hi Terry, nag-join siya. Borjak, maraming salamat. Sabi ni Okay. So ganito ha, we like to so yan ha, nabalik na naman tayo yung usapan natin sa pag-appreciate ng ating heritage. Kaya we need to watch our language. Yung tipong iniinsulto nila yung Davao City Hall, iniinsulto ng mga trolls ang Davao City Hall, tapos mag-agree kayo. Huwag naman kayo mag-agree because that is an example of yung pagpapahalaga sa ating heritage. O, di ba? Number one yan. Number two, a lot of this ignorance is brought about by a colonial mentality. Feeling natin, bakit ganyan ang heritage natin? Maliit, kokonti, pero actually tayo yung nagsisira ng sarili nating heritage, tapos hindi natin pinahahalagahan. Tapos pupunta tayo abroad, tapos makikita natin, ay, ang ganda dito. Buti pa sila, nakip nila yung mga old buildings, pero pag dito sa Pilipinas, sasabihin nila, hindi kipain na yan, ang luma na yan eh. Alam niyo kung bakit? Many Filipinos, so, nung World War II, after World War II, maraming gusali na sinira din because a lot of the collaborators, yung nag-collaborate with the Japanese, wanted to erase the memory na sila po, once upon a time, collaborated and were traitors to the Republic. Ba, gusto niyo talaga ng heritage tour? Pero babayaran niyo yung ano, yung ating mga ano. Sasamahan ko kayo, but I think we can get people to meron ako mga kilala who give the best kinds of walking tour. So may walking tour ng Manila, may walking tour ng Binondo. Ang makapili po, yun yung may bayong sa ulo. Makapili yan kasi sila yung nagtuturo kung sino yung ano. Collaborators are not necessarily makapili. So, gusto niyo ng heritage tour of where? Manila muna. Kasi mag-hire tayo ng mga bus or sasakyan. Tapos, pwedeng mag-meeting sa isang ano, tapos magwa-walking tour na lang. Visit the Avatar Mountain of China, sabi ni Ma'am Criselda, napakaganda. Sige ma'am, I will. But actually, babalik talaga ako ng China to go see yung Terracotta Warrior sa Xi'an province. Sabi ni Moonwolf, shucks, na-excite ako. Okay, sige. Pero kasi magastos yun. Kasi ganito yun. Kaya hindi ako, I mean, pwede naman ako mag-organize ng mga ganyan. Kaya lang nahihiya ako, maniningil tayo ng for the transpo, for the lecturers, for the researcher, ganyan. Pero kung willing naman kayo at there's a significant number, o di sige, let's do it. Pwede naman po. Yung iba sinisira daw, hindi sayang yung warranty. What does that mean? Ano yung sinisira? At ano yung sayang yung warranty? What are we talking about here? Pwedeng bang wag niyong kakalimutan may subject dapat tapos may predicate? Tapos wag po dangling modifiers, saka wag po yung yung hindi complete sentences. Pag nakapunta kayo ng China, mag-live kami ni Sas. Bakit hindi? Siyempre, pag nag-China ako, hanapin ko si Sas, magkita kami. What will happen to the post office na wala pa po akong nakikitang plano, ma'am? Hi, Ma'am Zaidi! Yan si Ma'am Zaidi. Alam mo, yan, pag nakikita ko si Ma'am Zaidi, naaalala ko na, di ba, na naubos ko na yung chocolate na galing sa hig ngayon lang. Kaya ako tumataba eh. O ayan, tignan nyo, may nangiintriga niya. Sabi ni Sarah Gab dito sa TikTok. Solicit, ayan, sasabi, napansin nyo na? Kaya walang nangyayari. Kaya walang walang maraming may merch like yung mga caps ni PRD and all that. Kasi iniintriga lahat ng mga gustong magbenta. Gusto kasi ng mga katulad ni Sarah Gab dito sa TikTok na walang kikita. Yung idol lang niyang mga
wannabes dyan sa tabi-tabi. O ano, di ba? Yun ang gusto ninyo. Yung mga katulad ninyo, hingi kayo ng hingi, pero kapag may nagbenta na iba, pero DDS din, sisiraan ninyo. O kaya ganyan, hindi tayo makakapag-heritage tour, hindi tayo makakapag-cultural tour kasi kailangan may babayaran doon eh. May expenses yung transportation, yung lecturer, yung researcher. Pero kung gusto ninyo na ano, na ang gusto ninyo kasi lugi. Yan ang gusto ninyo. Kaya ang Pilipinas, hindi nagiging major business hub dahil sa mga ganyang klaseng mindset. Gusto ninyo parating libre. Anong libre ngayon? Pati nga yung mga artists, ano yun? Niro-romanticize ninyo yung mga starving artists? Kasi ano yun? Walang halaga yung art nila? Kahit napakaganda, ayaw ninyong magbayad. Gusto ninyo libre parati sa sine. Pero nagtataka kayo kung bakit nalulugi yung mga producer. Tapos magtataka kayo bakit ginugutom yung mga artists. Tapos magtataka kayo kung bakit ang mahal-mahal ng art o ang hirap-hirap maghanap ng art dito sa Pilipinas. Tapos magtataka kayo na ang daming mangmang kasi gusto ng mga ibang teachers na kahit paano binabayaran sila, di ba? Sige nga. That's why we can't have nice things. Because people like you think that everything should come for free. And you make it a sin to ask for payment. When that is just, you're only being compensated for work done. And in fact, we should encourage work done. Why don't we have more historians? Because we don't want to pay for the things that they write. Because gusto natin libre yung mga libro, kinukuha na lang natin, binibigay na lang. Puro kayo libre, kaya tuloy naghihirap kayo. Because you do not understand the value of hard work. Because you do not want to compensate hard work. And I am so sick of this mindset. I'm so sick of demonizing people who simply want their work to be compensated. How dare you? Di ba? Kairita. Normally, I will not comment on the comments of fellow vloggers, but my God. Diba? Yun, no? Sabi ni Low Carb, freeloaders are scums of this earth. Samantalang kaliwat kanan, makahingi, makabeg, uy, bigyan niyo naman ng ganyan. Tapos sasabihin niyo, nanlilimos ng gifts, nanlilimos ng ganyan. Pag nagpapasalamat ako dun sa nagbibigay, nanlilimos ako. Excuse me, I have a day job. Nakakaloka kayo. Diba? Ayaw ninyong pahalagahan ang trabaho. Ayaw ninyong pahalagahan na may mga taong gumagastos. Gusto ninyo lugi, gusto ninyo mamulubi ang mga Pilipino. Kaya tayo di umaasenso sa mga katulad ninyo. Free. In fact, in the NCCA, isa sa tinuturo namin is audience development. Meaning, tingnan niyo sa Paris, sa France, going to the museum is like air. Buying art, appreciating art, going to the cinema, going to places where there is good music. Lahat yan, bahagi ng lifestyle yan. And it is not reserved for the rich. Naiirita nga ako when sa museum sasabihin, sige na nga, ilibre na lang natin ganyan. Museums have to make money in order to survive. Paano matututo yung mga anak natin kung wala silang mga museums at nawawala yung mga museums because ayaw ninyong nagbabayad. Kasi sa tingin ninyo, ay, sulisit. Tingin ninyo, gusto ninyo libre. Somebody is willing to put up a cultural tour para hindi kayong mangmang sa sarili ninyong bayan pagkatapos, ay, sulisit. Gods! Cultural heathens. Sabi ni My Opinion, di ba alam ng ibang tao na ang word na upkeep for museums? Alam mo, you have to break out of that poverty mentality. Hindi nyo ba napapansin, buti na lang nagkaroon ng no leftover policy ang mga natin, ang mga, ang mga buffets natin. Kasi, ang daming mga takaw mata. Kuha ng marami. Tapos, ang daming kukunin, parang mauubusan. Pansin nyo sa mga weddings or things like that, kung hindi maayos yung mga ushers and all that, people make dumugin yung buffet, tapos dami-daming kukunin, minsan kahit hindi na uubos. That's poverty mentality because you always think that things would run out. Akala mo mauubusan ka parati. Yan, poverty mentality yan. Akala nyo, pag ang mga tao, binibigyan ng, let's say, maraming mga vloggers dyan. Merong mga vlogger na pag nakita nila, binibigyan yung ibang mga vloggers, parang mauubusan sila. Poverty mentality ang tawag dyan. Akala ninyo, kumot na bigyan ng iba na bawasan yung sayo, o hindi ka na makakatanggap, o mauubusan ka parati.
You have to get out of that mentality. Yung mga parating nanghihingi ng libre, mentality yan ng ano, ng mga naghihirap. So yan, sige, one more na, subukan ninyo yung mga solicit insults ninyo dyan. Makakarinig talaga kayo sa akin. As long as you're on my wall, masesermonan kayo ng mga ganyan. Sabi ni Ma'am Criselda, sobrang kakahiya yung ganyang mentality. Mismo, madam. Naku. Parang ano na rin eh. Ay, mali. Bakit ganyan yung ating ano banner? Nagkamali ako ng banner. Ayan. Ay, sorry po. Ayan. Siguro kaya akala nung iba yung ano. Sabi ni Serimon, nambuburaot. I mean, I get it. We all want a good bargain. So we bargain. Thank you, Ma'am Criselda. Bargain dito, bargain dyan, ganyan. Okay lang yan. That's a good thing. You're just trying to get more value for your hard-earned money, and I understand that. Pero yung, hindi ka papayag na makompensate yung tao na nagtrabaho, kasi sasabihin nyo, bakit ka humihingi? Bakit nagsusulisit? Hala, gumawa ng exhibit yung tao. Bawal sulisit ng sulisit, binubulsa niya. Hala, paanong binulsa? May nakikita ka naman. Ang nagbulsa, yung mga nandun sa rally, yan. Blind. Kaya tuloy, paano ka magbubuo ng rally? Kasi sinisiraan ninyo yung mga tao. Kunwari, may magsasabi, mag-arkila tayo ng jeep, ambag-ambag. Anong sasabihin ng mga yan? Sulisit, nagsusulisit sila. Meron din naman talaga. Naiintindihan ko na nagagalit kayo kasi meron din naman talagang nang iistapa dyan. Pero hello, bago kayo ng ganyan, tignan ninyo. May produkto ba? Kung may produkto, kung may ginawa, kung may work product, lumabas yung mga jeep, andyan yung exhibit, nagkaroon naman ng tour. Saan yung istapa dyan? Problema sa inyo eh. Wala kayong idea kung ano yung mali at tama eh. Sunod-sunod na lang eh. Thank you, Ma'am Criselda. Uli. Sunod-sunod na lang dun sa mga chuwariwap na who don't even know any better. Rayu, paki-explain or expound kasi I might take it the wrong way. Sabi ni Soft Tides, yung mga walang ambag na nanghihingi ng pasalubong sa mga OFWs. Yan. Aray ko, may mga ganyan talaga, no? Akala nila, ng ginto ang mga kababayan natin. Bigyan mo ng souvenir, iinsultuhin ka pa. Naghanap pa ng chocolate o pera. Grabe nga, yan yung pasalubong mentality. Pero grabe, normally, ako nag-uuwi talaga ako. Nagpapasalubong talaga ako. Like, yung mga kaklase ko sa RQ. Dahil they were always messaging me nung nasa Hague ako, ko. So kahit paano nakaka-catch up ako. Tsaka they let my assistant record yung mga classes na na-miss ko. So pag uwi ko, meron akong pasalubong sa kanila. So sa family, syempre may pasalubong din. Pero yung mga pupunta, alam niyo yung pasalubong, kasi yung mga taong sumasalubong, dati nga yung airport natin may problema talaga tayo kasi dinudumog ng mga tao na sumasalubong lang. Tapos pag sumalubong ka sa kanila, hihingi ka ng pasalubong. So medyo skewed na yon. Buti na lang bago na yung mga practices natin ngayon. Ayun. Ito talaga, tama si Ma'am Beverly dito. Gaya ng mga entertainers, gusto nila libre kasi kakanta lang naman at papakainin naman. Di nila alam, this is our bread and butter. Correct. Naaawa ako dun sa mga banda na sasabihin ng restaurant owner, sige na, tugtog kayo dito, pakainin namin kayo para for the exposure. So hindi sila babayaran. Naku, galit na galit ako sa ganyan. Pag nalalaman ko na yung mga restaurants hindi nagbabayad sa kanilang mga artists, gora ako, di na ako tatangkilik sa kanila. Ma'am Jennifer, maraming mga suggestions tungkol dyan. Pero I understand, yung mga proposals are to build a hotel, mga ganyan eh. Remember, private po ang post office because the post office is a corporation. Again, Layu, hindi ka nag-e-explain. Parang kami yung tinatawanan nyo. Sabi ni Ma'am Letlet, kahit yung asawa niya na French, sinasanay ko sa pasalubong culture natin. Kaya pag pupunta kami sa in-laws ko dito, alam niya magdadala kami ng pasalubong. Ayan. Sabi ni Ma'am Criselda, ang gusto ng laging libre sila yung mga burden sa bansa. Totoo yan.
Yung mga ayaw rin magbayad ng mga artists, ayaw magbayad ng trabaho, ng honest labor. Yung mga sobrang nambabarat. Yan. How can you get good work kung hindi ka magbabayad? Hihirit ka ng solicit. So, ayun, as long as may hihirit ng solicit, it's not gonna happen. Naghahanap na tayo ng classmates for the tour. O, di ba ang saya? Sabi ni Goyce, ang galing mo sa spokes. Congrats. Paano magaling dun? Madami-dami na yung sa cultural tour. Ala, hindi pa natin alam saan tayo magtutur. O, Manila, Intramuros, Binondo. Teka, okay pa ba si Ivan para sa Binondo food tour? May mga kaibigan pa naman tayo who conduct them. Eto na po, voluntarism. Anong ibig sabihin ng voluntarism na yan? Hindi mo babayaran yung trabaho? Ganon? Volunteer for what? So, anong gusto ninyo? Charity? Ganon. So, sino lang ang pwedeng mag-volunteer? Yung mga tao who can afford to donate their time, their effort, their research, and all that. So, anong gusto ninyo? Kayo libre, tapos yung libre ninyo comes at the expense of somebody else. Yun po ba yun? Iba po ang voluntarism, ha? Voluntarism yung kusang loob. Kung hindi, wala kayo, otherwise, wala kayong makukuha. Ganda ng kilay ko. Uy, nakamook up tayo. O ayan, sabi ni Ruthless7, ang hirap mag-out of town gig ngayon. Kasi ang mahal ng airfare, hirap mag-book ng mga clients if a band is composed of 5 members, 3 roadies plus videographer. Hi kay Noli Metangher, maraming salamat. Ma'am Betsy Pineda, thank you very much. At kay Joche, salamat po. So, di ba? The Philippines have some of the most creative people on the planet, but we don't like to pay them. Bakit kaya? Mahal ng airfare dito sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? We have one of the most expensive airfares in the world for local travel. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga airport. At bakit natenga ng matagal? Bakit one runway ng matagal yung NAIA? Dahil nag-aaway-away yung mga oligarko kung sino ang mag-aano niyan, ang magde-develop niyan. Kaya mabuti na rin napunta yan kay RSA. Bakit? Okay, ulitin ko, bakit? RSA gave the best offer pero yung iba gusto nila mag-hold out for more and more. Gusto nila makuha ultimately yung lupa. Tapos ang laki-laki ng sisingilin nila. Tulad yan, nangyari sa Clark. Ang laki-laki ng singil nila. So, the airlines pass it on to the passengers. Isa lang ang runway ng NAIA, which means you only have a limited number of takeoffs and landings in one day. Therefore, makikipagsiksikan and you cannot add more takeoffs and landings. So that's it. You have a finite number of takeoffs and landings. So, mahal yung pamasahe. Because the airlines cannot land more often or take off more often. Yun lang, they have a limited number every day. Di nila madadagdagan yun. So mahal ang airfare. Bukod pa dyan, napansin niyo, magkano ang rebooking fee? Mas mahal pa kaysa sa ticket. So i-give up nyo. Ibig sabihin, may loss ka. Gain yung loss mo. Hindi ka sumakay ng eroplano pero bayad ang ticket mo. Gain yan para sa airlines. Ginagatasan nila tayo because they cannot make more money by more trips. Gets nyo? That's why ang mahal ng airfare dito. Kaya ang laking benepisyo na magkaroon tayo ng Bulacan Airport with 4 runways. Meron tayong Clark. Pero kung madalang nagagamit ang Clark, bakit? Ang mahal ng landing rights, ang mahal ng hangar fees, ang mahal. Of course not. Not everything is about that, KB. Yung high prices ng domestic airfare para limit travel people who want to protest in Manila. Of course not. Matagal ng mahal and it's because of the airport. Sabi ni Hipolito, proud ako sabihin na you're one of the living heroes of our generation. Naku, may magagalit sa inyo. God bless. Thank you, sir, but I don't consider myself a hero. Just somebody na very determined lang.
Okay, so pasensya na po, naka 1 hour and 30 minutes na tayo. So, sabi ni It's Fudge, same sa Canada, mura pa mag-Europe than travel within Canada. Sad kasi it will boost local tourism sana if they make it more affordable for ordinary Filipinos to travel. I agree. Super. And also, if we can have yung mga more, ano ba yun? Yung mga barko na magaganda, because the last time I rode, I don't know how the ships are now, pero nung time na the last time na nagbarko ako, Diyos ko, buwis buhay ang banyo. My God! May mga ganyan ba? Sabi ni Mami Abby, kakairita nga po Indonesia, may special price para sa domestic travelers nila. Part din po para mapush ang economy, mahal pag foreigner, o di ba? Sabi ni KB, what you're doing is heroic for us. Thank you. Cruise ships, yan, mga cruise liners. Sana meron tayong mga ganyan, di ba? Na pwede kang ay, gusto kong pumunta ng Davao. So, I'll take a cruise. So, kahit abutin ako ng 1.5 days dun sa ano, ganda-ganda naman, daming food, may ship, may mga, yeah, sana. Sabi ni Ma'am Viva, so yung banyo, sasabay ka talaga sa kung malakas sa right rin yung tubig ng bowl. Oh my gosh! The last time there's from Sulu going to Zamboanga, a very, very small Navy boat. Ang choppy ng wave. So yung boat, pag nag-wave ng ganon, tataas siya, tapos dahil sumusulong siya ng ganon, there's a point where there's no water underneath it, babagsak siya ng ganon. Nakakatakot magbanyo. Sa banyo ko, madali. Tapos gumanon yung boat. Sigaw ko, makaripas ako lumabas. Because, of course, pag bumagsak yon, the water in the bowl will, holy cow. And it didn't just, the water wasn't just in the bowl, it was also on the floor. Holy kamote. Grabe. Yes, I did. I rode an MPAC. I did. Thank you, Gallows. I did. I rode an MPAC. And I was seasick for the first part because we were down in the hold, basta, nasa baba kami. And then yun na nga, after I used the banyo, sabi ko, I need air. They allowed us to sit na sa taas. Kahit ang init, kahit masunog na ako, kahit matesting talaga yung sunblock ko, out in the open air, nawala yung hilo ko. Thank you kay Cirque. Thank you kay Joey. So yun, maraming salamat. Diyos ko kung saan napunta yung ating conversations. So, the reason hindi muna ako nagpolitika, pero naman, di ba, I want better appreciation of the Davao City Hall and an appreciation of the mayors who keep the original City Hall. Hindi niyo ba napansin, in the past, in so many decades, makikita mo, may mga mayor, buti nga hindi na masyado, ang hilig nila maglagay ng initials nila. Aayusin nila yung sidewalk, tapak-tapakan mo yung mga pangalan nila, di ba? O kaya, ang favorite graft-ridden, yung pinagtatawanan natin sa karambola na tinatawag nilang waiting shade. Hello, waiting shade, ano ba? Waiting shade. Nakakaloka. But it's minsan they put it in places na bawal tumigil ang jeep. So, lalagyan nila ng pangalan. Everything that they, kung pwede nilang lagyan ng pangalan, lalagyan nila ng pangalan. Kulang na lang meron silang stamp. Ay, may semento dyan. Tatakan ng pangalan ni Mayor. Kakaloka. So, next time talaga tatakutin ko na yung ibang mga mayor na, andyan yung pangalan ninyo. Mamaya, anuhin na yan. Babatuhin yan ng kamatis. Okay, tusuk-tusukin yan parang kulam. Ganun. Sabi ni Mama Maria, oh my God, pag naririnig ko sa jeep na para, so waiting shade na lang po, nagpipigil ako talaga na. Parang, that was one of the Kambolan jokes, di ba? Pwede ba? Waiting shed! There's an E! Sabi ni KB, technically, there's shade, you're waiting under it, so waiting shade. Pwede ba? Ito sabi ni Dara Post, shade daw kasi nakaka-throw ng shade pag nakita mo yung name ng politiko. Yan, maniwala pa ako dyan. Ano ba? Bawalan. So ngayon, bawal ang epal.
Okay, tama, dapat matagal ng bawal. Di ba? But the point being is that a lot of them, nag-iisip pa rin ng, ay, anong project ang pwede kong gawin? So yung iba, ay, alam ko na. Lalagyan ko ng, imamarble ko ang buong City Hall. Oh, ala, bakit marble ba yan dati? So sisirain nila yung antigong tiles. Like ko. Sakit talagang makita yan. Di ba? Ano ba yan? So, mahalaga, pag nakikita natin yung luma pa rin na City Hall, ibig sabihin, number one, hindi kinorupt yan. Di ba? Number two, hindi egotistical yung mga tao doon na kailangan, I have to have my own, ano bang tawag dyan? Pet project. At ang pet project ko, bagong City Hall. So that forever maaalala nila na ako ang nagpatayo ng City Hall na yan. Tapos titipirin nila. Tapos gagawin nilang pangit na pangit yung architecture na puro glass or puro some stupid design like that. Na after 2 or 3 years, ayan, naggiba na, nagdadangle na yung mga wires, nahuhulog na yung ceiling, basag-basag na yung glass, mali yung stone na ginamit, basag na rin. Tama, maaalala na nga kayo ng sangkamunduhan dahil sa katangahan nyo. Pwede ba? O kasamaan ng taste. Mayroong iba talaga, nagiging chief executive officer, bali mayor ng mga cities, tapos gusto nila, ay, I will put in I will redesign the city. Teka, qualified ka ba mag-design ng city? Tapos kung ano na lang ang gusto nila, kung anong concrete monstrosities lalagay nila doon. Tapos, ay, may mga arko yung ibang towns. Gagawa din ako ng arko. Tapos ang baduy, yung mga tipong, pwede ba, if you don't have any taste and you have no art, please leave this to the professionals. That's the reason why we pay architects, why we pay designers to do these things. Hindi ko mo't mayor ka, nagkaroon ka na ng taste, pwede ba? Tapos gusto ninyo gawing national landmark yung mga monstrosities na ginagawa ninyo. Leave it alone. Yun, sabi ni Soft Tides, yung airport sa Awang, saan po yan? Minomold na. Oh my gosh! Ang pangit, talatang kinurakot. Meron ng iba na napakamahal naman ng gusali, pero ang pangit pa rin. Kasi yung mayor, akala niya designer siya. Ang galing-galing. Yan. Sabi ni Gallows God. Itong si Gallows God, dapat artist to. Sabi niya, yung mga I love signs, tapos sa budget more than 1 million. Taki naman. At saka gaya-gaya lang. Ang umpisa niyan is I love New York. O kung may ganun sa New York, ngayon may I love my city na. Kahit, di ba? Tapos ang pangit ng paggawa. Yung I love New York, iconic yun. Yun, sabi ni Ma'am Beverly. Yung iba may budget, wala naman aesthetic sense. O di ba, nakakaloka ang mundo natin. It's bad enough that we have, it's bad enough that we have kurakot politicians. Pero kurakot politicians with no aesthetic sense, Diyos ko, naiintindihan ko na kung bakit umaalis tayo eh. Ayun, sabi ni Anthony, tama to. Yung mga pinapatayo sa bangketa. Kahit maganda, no? Pero sa bangketa naman nilagay. Ano ba? Hindi ba nakakabaliw minsan ng bayan? Sana may law to prevent from doing these types of things. Unfortunately, you cannot legislate good taste eh. But you know what we can do? We can bring back art classes in schools. And I don't mean just yung mga art. Ay, turuan natin mag-drawing, turuan natin mag-ganang. Hindi. Art appreciation. Turuan natin ng music lahat. Not just the students who want to. But every single student should learn music, should learn visual arts, should learn all of these things. Kasi, hindi nyo ba nakikita ang mga cities natin, ang pangit-pangit na? Tignan niyo yung mga architecture. If you can even call it that. Either mga kahon yan, or ang sasama ng proportions. Yung mga iba, ay, gagayahin ko yung Victorian at chuchu wallpaper, pero ipipintura namin yung mga flowers. Ang Victorian flowers sa wallpaper, mga ganyang kaliliit. Pero because they think more is more, gagawin nila Victorian, pero ganyang kalalaki yung mga malaki pa sa mga mukha nila, yung mga flowers. Proportion is also part of the aesthetics. So, you have corrupt politicians with zero taste. Wow. Can we be punished any more than this? God, tama na. So, maraming salamat. This is true. Art appreciation. And in fact, the entire UP Humanities Department was funded by Mrs. Marcos. Before, ha? Walang lack of creativity ang Pinoy.
Pero ang daming skewed na sense of aesthetics because we have corrupt politicians. May direct correlation ha, because they're the ones who build the public infrastructure. Corrupt politicians. Tapos, gusto pa nila, they're also so egotistical, sila yung nagde-decide kung anong maganda. Eh, who gave you the right? Hi, Ma'am Delcy. Okay. So, yun. More rants in the future. More heritage rants in the future. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng dumalo. Pero sa totoo lang, guys, yung when we talk heritage and when we talk arts, mababa ang views. So, it's up to you to like and share and make sure that people appreciate when we do these things. Kasi kaya mababa ang views, naiintindihan naman natin yan eh. It's because very few appreciate it as an important subject to talk about. People think that it's politics, it's all the policies, the laws, and all that. It's important na pag-usapan yan, yung mga lumalabag sa batas, yung mga ganitong klaseng activities, but it is also part of governance. To appreciate heritage, to appreciate the arts, to have sense of proportion, to have aesthetics, to know what is beautiful and what isn't. It is something that we need to be taught. You know, in Sweden, you know what they did? They started in the late 50s. Naging mandatory to teach the Swedish children music. And at first, they were teaching only classical music. Eh, walang bumabagsak sila. There wasn't any interest. They opened it up. They would teach pop. They would teach all kinds of music. And what they ended up with a nation of musicians, many of whom worked in Hollywood. Marami. Sabi nga nila, in the recording industry, anywhere in the Western world, it is the Swedes who are running it. Yeah. Many of them, well, of course, ABBA, many performers learned it from there. And not only that, they encourage everybody to write a book. So ang dami, buhay na buhay ang publishing industry nila. And on Christmas Day, usually ang regalo nila libro. Yes, sa Halloween, paranormal topics, let's see kung on board na, kunin ko on board at least one, si Julius Nekia, at hopefully si Eric. Yun, K-pop producers were from the Netherlands. Kumalat din yung music classes, eventually most of Northern Europe does it. I understand. Ito lang ang masasabi ko about the Marcos administration, ha? I'm so disappointed that the son of Imelda Marcos does not have significant, how do you call this, programs, or has not paid much attention to culture and arts. Akala nila yung mga pa-concert na sa Goldenberg Mansion, sufficient na art project yan. Please. So okay, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayon. Kailangan ko paghandaan yung live natin for this coming weekend. So tomorrow it might be yung mga sharing. So natin we can bring people on board, but I want good storytellers because tomorrow will be what is your favorite supernatural experience. Kaya niyo ba yan? Paghanda niyo na yung mga supernatural experience niyo. So you can put it in the comment section or you can come on board at kayo. And hopefully magpapakita yun ng mukha, ha? Kaya merong iba kasi ayaw magpakita ng mukha kasi iba yung time zone. And so, kadalasan bagong gising o matutulog na and all that. So tomorrow, it will be the sharing of stories for those who are here, participation. Anybody can participate. Creepy episode tomorrow. And then baka Saturday or Sunday yung yung mga santeros. And thank you for everybody who watches us on Billionario tomorrow uli at 8:30. But I'm so glad that you appreciated that Senator Marcoleta was with us. Alam niyo ba yon? Si Senator Marcoleta, usually sa Net 25 lang siya nag-i-in-studio interview. Pero pumunta siya sa amin sa Bilyo. Tapos, doon din si Justice Martires din, si dating ombudsman. Normally, phone patch yun o kaya Zoom ang interviews niya. Pumunta siya sa studio. So, maraming salamat po. Okay? So, thank you very, very much. So, bukas uli, 8:30 ng umaga sa Billionario News Channel. Halloween special din po kami bukas. Dun, 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 dun. Okay. This is my favorite time of the year.
possibly favoriter than Christmas. Thank you very much. See you tomorrow. Maghahanda na